Hi mga kapatid, welcome back sa ating pagbabalik dito sa ating vlog. Magandang araw, magandang gabi, magandang umaga, saan man panig kayo ng mundo naroon. Dito na naman tayo ating mga talakayin ang mga bagay na may kinalaman sa ating bansang Pilipinas. May kinalaman sa ating pamumuhay at may maidulot sa ating kinabukasan. Muli, ating sinasabi dito na tayo ay boses lamang ng ordinaryong mamamayan, boses ng ordinaryong Pilipino, maging OFW ka man o nasa Pilipinas. Talakayin natin ang mga bagay-bagay na ayon sa ating mga common na pangunawa. So hindi tayo abogado, hindi tayo komentarista sa mga kilalang pahayagan. Kung hindi tayo ay lamang ay magsasabi sa ating saloobin, ating mga komentaryo bilang Pilipino at nandito para obserbahan ang ating mga politiko, ating mga gawa sa gobyerno na masyado ng garapalan ang pinagagawa. Okay, so sa araw na to, pagpatuloy natin na talakayin itong impeachment laban sa ating mahal na Vice Presidente. Okay, so matandaan natin nung nakaraang araw na impeach na siya diyan sa Kongreso. So ngayon, ano ang ating nakikita dito or ano ang implikasyon nito sa ating bansa bilang Pilipino at bilang na OFW na nagnanais sana na magkaroon ng magandang ekonomiya ang Pilipinas. Okay. Yan ang ating mga talakayin. Talakayin din natin ang mga umamin na sila ay nakatanggap ng halaga kapalit ang pagpirma pumabor na ma-impeach ang ating Vice Presidente. Sino-sino mga yon, hindi natin kompleto malalaman, at least mangilan-ilan na alam natin na sila ay pumirma pabor sa pa-impeachment. Okay. Talakayin din natin ano ba sakali ang mangyayari, no? Pag siya ay nagkaroon na ng trial sa Senado. Okay? So, eto, sabihin na natin na sa araw na to, naglalabas siya ng kanyang saloobin dyan sa ginanap na press con. Wala tayong ibang nakita kanina kung hindi ang maganda, maaliwalas at relax na Vice Presidente. Bagamat mayroong impeachment na namumuo or sinampa sa kanya dyan sa Senado, pero makikita natin na as is, composed and handa, no? Sa bagay, gaya ng sinabi ko nung nakaraang vlog ko, expected na natin yan eh. Noon pa man, nung panahon ng investigasyon, sinasabi na niya yan na may niluluto sila dyan na impeachment against me. So since October or November of 2023, nalaman na nila yan na mayroon talaga binabalak or binabalangkas kumbaga na impeachment laban sa kanya. At ito na yon. So, ito na yung hindi natin masasabi na maliitin natin, hindi natin masasabi na matutuwa tayo. Kumbaga, parang as is lang din. Normal na kailangan pagdaanan yan dahil yan ay nakatakda na kumbaga. Gipanagna na. So may hula na kumbaga. Hinulaan na niya yan or alam na yan from the start pa ng October of 2023. So ito na. Ano ang sabi niya sa press con? Ito lang sinabi niya.
God save the Philippines. Kita nyo, sa ganong kasimple na sinabi niya, pero malawak at malalim ang ibig sabihin nun. Unang-una, bakit niya sinabi yon? Kasi totoo naman talaga na kahit naman sino, Lord, sana save mo ang Pilipinas. Dahil sa ganito klaseng meron tayong gobyerno. Diba? Unang-una, hindi niya kawalan eh. Kaya nga pangiti-ngiti lang siya eh. Kumbaga, pabor pa sa kanya yon na ma-impeach siya. Parang ako yan, kumwari. Nakita ko na ang bansa natin napakabigat na ng suliranin. Kung pupunta man ako dyan at ako mamuno, Diyos ko po, Rode, paano ko na lang i-handle yan, kumbaga. Di ba? Ano yan eh, favor na nila yan sa kanya na ma-impeach ka, wala ka ng trabaho. Who cares, di ba? Wala ka ng pake, kumbaga. I-impeachin nyo ako. Bahala kayo dyan, kumbaga ganon. Pero, ang masaklap lang dahil hindi man niya kawalan, sino ang nawalan? Tayo. Kawalan natin dahil tayo umaasa sa kanya, tayo naniniwala sa kanya, dahil alam natin at nakita natin ang performance nila at paano siya gumawa maging ang dating Pangulong Duterte. So tayo ang nawalan, hindi siya. Kaya tayo ang, ako mismo, personally, ako ang naiinis at ako ang nagagalit kung bakit ganyan ang ginawa sa kanya. Kaya humanda yung mga tao na yan, kung sino man yan, dahil ibubunyag natin at aalamin natin. So makikita mo na hindi kawalan ni BP Sara ang ginawa nila. Although kailangan niyang idepensa ang sarili niya at marami naman ng mga abogado na nag-offer ng kanilang suporta para maging defense team kumbaga ng during the trial, di ba? Ito na yung pinaka culmination day sa lahat ng paninira sa kanya from the start. Di ba? Lahat ng ginawa sa kanya, binato sa kanya sa pag imbestiga dyan sa Kongreso. Ito na yun eh. Ito na yun. Kaya malalaman na natin ang kumbaga ito na yung main event. Diba? Nag-umpisa na ang main event. Ito na yun. Kung paano nila patunayan ang mga akusasyon nila. Remember na ang impeachment, ang tatayo dyan na taga-usig, kumbaga, pagdating sa Senado, ang tatayo dyan na taga-usig is miyembro ng Kongreso. So, hindi natin alam sino man sa Quadcom, pero probably nasa Quadcom, miyembro ng Quadcom yung mga congressman na yan, or sino man yung mga abogado dyan na itatalaga nila bilang taga-usig. Okay? Ngayon, ang inuusig, si BP Sara, so may mga abogado rin siya. Diyan lalabas din ang mga pinakamagagaling na abogado once na may mga impeachment, di ba? So siya ang ngayon itatrial. Ngayon, ang pinakamahalagang bahagi ang husgado o ang mga huwes, kumbaga, ang tatayo bilang mga taga-hukom. At sino yung mga yon? Ito na yung miyembro ng Senado or mga senador na bubuo sa impeachment trial. I think lahat yan sila, halos lahat yung mga yan eh. Sa tingin ko, kung hindi ako nagkakamali, lahat yung mga yan magiging huwes yan, husgado. So ngayon, lilite siya doon, baga, di ba? Ilalabas ngayon ng mga prosecution, yung mga nagsampa ng impeachment, kumbaga yung mga congressman, lalabas nila yung mga mga ebidensya, mga reklamo nila, yung nandoon sa article of impeachment, kumbaga, patutunayan nila yon during the impeachment trial. So, pero bago pala ang impeachment trial, itong mga senador muna, gagawayan sila ng mga rule na nakabase sa judiciary system. Kumbaga nakabase yan sa hukuman kung paano naglilitis ng
regular na kaso o mga high profile cases, so ibabase nila yan doon, gagawa sila ng mga rules and regulation. Pag na examine na nila na ang impeachment, article of impeachment, karapat dapat naman na uupuan or ililitisin. Siyempre, yan ang pinakauna nilang gawin. I-examine yung article of impeachment, ano man yung mga reklamo, nasa form ba, nasa substance ba, di ba? Kasi hindi naman po pwede na basta na lang nila na litisin or ita-trial without checking or double checking it. Baka nagsayang lang sila ng oras. Baka ito ay basura naman pala. Di ba? Who knows? May masabi lang na impeachment, article of impeachment, pero wala pa lang kakwenta-kwenta. Di ba? Hindi natin nabasa ng buo yung article of impeachment. 7 daw yun 7. Kasama na yun yung bribery, betrayal of public trust, kumbaga kung ano-ano pa. So hindi na ano yun, immaterial na yun for now. Ang mahalaga is kung didinggin man siya sa Senado, ano ang mangyayari? Di ba? So most probably ang mangyayari niyan ay magpresenta sila lahat ng mga ebidensya para madiin ang si BP Sara, para madiin siya at ma-impeach talaga. So, pag na-impeach siya, mapatunayan, kailangan na magkaroon ng paglahad-lahat ng mga ebidensya. So, unlike doon sa ginawa nilang paglitis sa Kongreso, walang examine kung yung ebidensya ba ay tama, ang ebidensya ba ay acceptable. Sa Senado, ang mangyayari niyan, parang korte talaga yan na i-examine muna nila kung ano ba tong ebidensya na ipipresente nyo, dapat ba, tama ba? Baka naman invalid, irrelevance. Ganun ang mangyayari nun. So, ganun pa man, kahit ano pa ang mangyari na pagpresenta ng mga ebidensya at ano pa ang mangyaring depensa, ang pinaka bottom line yan is magkaroon pa rin ng botohan sa Senado. At ito na yung pinaka-importanting bahagi. Na magkaroon ng botohan sa Senado, sino ang sang-ayon na ma-impeach at sino ang kontra na ma-impeach. Diba? Ito yung pinaka-importante. Bakit ko sinasabi at bakit ko laging pinaalala na importante sa atin bilang mga botante, ibubuto natin straight ang slate ng mga Duterte. Which is namunguna dyan si Bato, si Bongo, si Kibuloy, si Marcoleta, si Vic Rodriguez, Philip Salvador. Hindi ko pa napangalanan yung iba. Basta makikita nyo yan sa poster ng PDP, street PDP talaga yan, dapat. Dahil pag nanalo yan, ang PDP, diyan tayo babawi kung sakaling darating man ang point na ang paglilitis ay magaganap sa 20th Congress na. Meaning, siyempre ngayon, February, tapos na ang tapos na ang sesyon sa Senado. So wala na. Ang balik nila niyan by June. So, by June, hanggang manumpa na or maihalal na, tawag nun, official na umupo na bilang mga senador ang mga nanalo after ng May election. Importante na pagdating doon, marami ang boboto kontra sa impeachment kay Sara. Yun yung pinaka-importante. Dahil pag nagkataon na marami ang manalo sa administrasyon, tiyak, maraming boboto dyan na i-impeach si Sara. So, tagumpay sila. Di ba? Yun yung pinaka-importante. Bakit sinasabi natin na kailangan manalo ang PDP kahit ikaw, ako, hindi man tayo mga kapartido or kapanalig ni Kibuloy, hindi man tayo kapanalig at kaparehas ng pananampalataya ng Iglesia ni Cristo, which is galing dyan si Marcoleta.
At kung ano-ano pa man yan sinasabi ninyo na hindi karapat-dapat yung mga to, yung mga Philip Salvador at kung sino pa yan, hindi mahalaga yan for now. Dahil hindi lamang ang kaalaman nila ang ating tinitingnan dito. Ang isa na tinitingnan din natin dito sa ngayon ay ang boto nila para sa ating Vice Presidente. Sa madaling salita, maaaring hindi kayo sang-ayon sa akin, pero ito ang pananaw ko. At ito ang magiging basihan ng ating pag-unlad ng ating bansa. Pag si Vice Presidente ay hindi ma-impeach, meaning pwede siyang tumakbo ng pagka-presidente sa 2028. Bakit? Dahil pag siya na-impeach, maaaring 90 to 100% na hindi na siya pwede talagang tumakbo pagka-presidente. So, hindi siya makakatakbo ng presidente at may perpetual disqualification pa siya. So, hindi siya makatakbo kahit kailan. Di ba? So, ayaw natin dumating ang point na yan. Kasi alam natin at hindi man tayong lahat, pero 80 to 90% alam natin na siya ang pag-asa talaga na mamuno sa Pilipinas para iahon ang Pilipinas, ibalik ang Pilipinas sa piling natin, mga OFW na nandito sa ibang bansa, na magiging proud tayo sa ating presidente, magiging proud tayo sa ating bansa. Like what happened noong panahon ni Pangulong PRRD. Yan ang pinaka-importante. So ngayon, pag nagkaroon ng butuhan, siyempre 24 yung mga di ba? 24 yung mga senador. So sa present na lineup ng senador ngayon, ng sino man yang nasa Senado ngayon, ang siguradong atin dyan, ito lang. Si Bato, si Otol Robin, at sino pa yung isa? Si Tolentino, wala yan eh. Balingbing yan eh. Sino pa yung pangatlo? Si Go. Ayan. So, itong tatlo lang. So, imagine, pag nagkaroon ng butuhan sa present na lineup ngayon sa senador, ito lang ang bubuto na ayaw ma-impeach si Sara. Na sigurado tayo. Si Bato, si Go, si Robin. Oh. So, 24, sige, 23 na lang. 23 minus 3. So, 20. Eh di, impeach ka agad. Di ba? Yan yon. Kaya importante nating alamin at kayo. Alam ko, iniisip ninyo na bakit yan ibubuto namin? Wala namang kaalam-alam yan. Bakit yan ibubuto namin? Hindi naman marunong yan ng ganito. Hindi ganun lang ang labanan. Isipin ninyo, paulit-ulit na yung mga Soto, paulit-ulit na yung mga Lacson. My God. Tingnan mo naman ang Pilipinas. Ulit-ulit na lang yung mga yan. Ano bang ginawa nila? Kaya kailangan natin ng mga bagong mukha. Mga bago at lalo na tong si Vic Rodriguez. Kung suportahan ninyo to, talaga naman napakaganda ng mga advokasya at mga pinaplano niya na para sa pangkalahatan talaga. At makita nyo naman paano siya, kung hindi kayo fanatic, try nyo, subukan nyo panoorin ang kanyang mga delivery sa kanyang mga debate, sa kanyang mga plataforma, at lalong-lalo na itong si Marcoleta. Grabe. Hindi lang katalinuhan, hindi lang basta-basta. Dahil siya ay abogado, hindi basta-basta abogado, hindi lahat ng abogado ay matalino. Marami diyang kamuting abogado. Ano yan trial lawyer yan. So yan ang yung mga experience niya na talagang marunong sa batas, marunong sa ano ang gagawin at dapat hindi gagawin. Lalo na dyan sa mga panukala niya na sinusulong. So ngayon, tingnan natin sino ba ang mga bumoto para silipin lang natin. Sino ba ang bumoto para ma-impeach si Sara dyan sa Kongreso?
ironically, number 1 lang naman si Sandro Marcos. Itong papa niya na bangag, kunyari, ito daw ay hindi niya kagustuhan dahil wala daw magagawa ang impeachment na yan sa taong bayan kung hindi pagkakawatak-watak lamang at walang magagawang ikakabuti para sa ekonomiya. Which is tama naman siya. Kahit paano, kahit sa kabangagan niya, tama naman siya. But at the end of the day, drama lang pala. Look, sino ang nangunguna sa pagpirma para ma-impeach si Sara? Si Sandro Marcos. Diba? At ito ang malupit. Kinorom daw sila, inipon sila, at nagkaroon ng conditional na mga agreement. Sige, pumirma kayo. Pag pumirma kayo, allegedly pag pumirma kayo, doble-doble, triple-triple ang inyong mga ayuda. Diba? Grabe. Allegedly, 150 million kada ulo. At shout out ako dyan sa mga taga Cagayan de Oro. Yang congressman ninyo sa 1st District, anong pangalan yan? Apelyido Suan. Hindi lang siya basta umamin at nagpaliwanag pa siya. So meaning, yung pag-amin niya at pagpirma niya, there's something wrong. Kasi kung wala, hindi mo kailangan ipaliwanag yung sarili mo Nasasabihin mo na pumirma ako para sa ating distrito, para sa ating mga taga-suporta at taga-Cagayan de Oro, madagdagan ng ayuda, bla bla bla. Hindi mo kailangan magpaliwanag No, akala mo sa mga taga-Cagayan de Oro? Akala mo sa amin? Mukhang pera? Hindi namin kailangan ng ganyan. Ang kailangan namin, totoo, pera. Hindi namin kailangan ng ganyan na klase na anong tawag dyan? Prinsipyo para sa isang congressman. Kawawa ang Cagayan de Oro kung ganyan lang. Alam namin na dahil dinagdagan ng 150 kung totoo man, ng 150 million, 25 million para sa ayuda, 25 million para saan ba yung isa pa? At another 100 million para sa DPWH. Alam namin, sa bulsa pa rin yan ninyo babalik. Mga project yan, kumbaga, ayuda, na ang majority niyan sa inyo pa rin. Sa bulsa pa rin ninyo. Ito wala kami. Yan ang katotohanan yan. So, nung nakaraang vlog ko, may nasabi ako doon na 150 plus na mga pumirma. I-update lang natin ngayon, or ang latest na nadinig ko, base sa ating mga balita na pinapanood is around 215 o 200 plus na. 200 plus pala ang pumirma para ma-impeach si Sara. Nakapagtataka dahil out of 63 something or 60 na mga congressmen dyan sa Mindanao, 40 ang bumoto para ma-impeach si Sara. 40 ka congressmen. So, isa na yan siguro, kung hindi ako nagkakamali, yan si Sia Adjong. Isa pa yung kupal na yan. Pumirma yan, for sure. Siya na bumabatikos kay Sara. Diba? Mayroon pang isa, yung Kagas ba? Ano bang apelyido nung sa Del Norte ng Davao? Makikita nyo, pinagpapupunit na yung mga ano niya. Mga placard at mga campaign materials niya na nakikita ng mga sambayanan dyan sa mga ka-constituent ng congressman na yan o congresswoman kung ano man yan. I'm not so much familiar. Ang bottom line lang is yung 215 na mga bumoto para ma-impeach si Sara dyan sa Congress, hindi po yan ang basihan ng trust ng taong bayan o ang pinaniwalaan ng taong bayan. Imagine, 32 million ang bumoto. Ulitin ko, 32 million ang bumoto sa ating vice presidente. At yung 32 million na yon, hindi po yon
nirepresentar lamang ng 215 na mga congressmen. And I am sure. Kaya itong panahon na to, culmination day na to sa mga paninira nila, na lalo tayong maging mapagmatsyag. God save the Philippines. Inshallah. Sana hindi magkaroon ng kaguluhan pa na maidudulot dahil dyan. Dahil makita natin na kalmado man si Sara, kalmado man ang Vice Presidente, pero hindi natin alam. Maraming mga taong sasakay dyan, supporter man ni VP Sara, kagaya ko, or yung mga sakay sa panahon lamang para i-destabilize ang gobyerno. No? Worst to worst scenario. Makikita mo naman na nasa tamang ulirat, kumbaga, ang ating Vice Presidente habang nagkaroon siya ng press briefing. Unlike dito sa bangag na presidente, pag nag-briefing or pag humarap sa media, makikita mo, sabagay, malaki rin ang eyebag ko, pero itong Pangulo natin ngayon, makikita mo kabangagan niya na parang walang tulog, na ang mga sinasabi niya is taliwas sa nangyayari sa ground. At alam niyo yan, hindi na kailangan isa-isahin. Di ba? Ang sinasabi niyang mga pambubudol na noon pa man, hanggang ngayon pambubudol pa rin. Pinaikot-ikot lang tayo. Sasabihin, hindi ako sang-ayon, hindi ako susuporta sa impeachment. Kalukuhan yan. Nakita mo ngayon, itong kapatid niyang si manggagamit na Aimee Marcos. Di ba? Nagsalita siya na hindi raw siya pumirma sa budget, yung maanumalyang budget, hindi siya pumirma. Pero miyembro ka sa bicameral committee. Wala kang nagawa. Hindi nga, sabi nga ni Marcoleta na hindi sapat na hindi ka pumirma at nagsalita ng kung ano-ano. Dahil ikaw ay isa sa mga nasa bicameral committee, dapat may nagawa ka para pigilin yon. Dahil yun ay maanumalya at labag sa batas. Yun yung pinakamalaking usapin na pang pinansyal, dahil yun ay budget ng ating bansa sa 2025. Yun. Ngayon, pilit niyong tinatabunan nito. Another issue nitong culmination day ng impeachment, kumbaga, tinatabunan niyo ang issue para makalimutan yon. No way! Hindi namin makakalimutan yun. Paano niyo kami niloko? Paano niyo niloko ang taong bayan sa mga bagay na kagaya niyan? For example, ibigay ko para sa ating mga tagapakinig ngayon. Isipin ninyo ang kaso ng impeachment, kung gawin natin or sasabihin natin ang pera na pinag-usapan dyan is 125 million. Majority niyan is confidential fund. Imagine, kung totoo man na tumanggap ng tigwa 150 million kada congressman na pumirma. So magkano yun? Billion. 150 million times 200. Sabihin na natin 200. 200 lang. 200 ka congressman times 150 million. Magkano yun? Diba? Yun ang malinaw na korupsyon. Yun ang malinaw na impeachable offense. Kaya pagmatsyag tayo at alamin natin kung sino man ang mga nagsasalita at tingnan natin kung sila ba ay kampi natin o hindi. Wala na tayong magagawa eh. Gustuhin man natin na magkaisa ang sambayan ng Pilipino, pero sa panahon ngayon, sa ginawa nila, ito na yun. Magkakampihan-kampihan talaga ang mga tao. Realidad na to. So doon tayo sa alam natin na makakabuti sa sambayan ng Pilipino. Maraming nagpapanggap. Maraming gumagamit sa pangalan. Pero hindi silang lahat ay totoong nagsasabi at nakakapagpabuti sa ating bansa. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli. Pagmatsyag tayo, alamin natin. Hindi natin basta sasabihin na wala akong pakialam. Meron at meron tayong pakialam dahil bansa natin yan at pera ng taong bayan na nakasalalay dyan.
Hanggang sa muli. Bye-bye. Salamat.